Amen. Okay. Leave yourself behind. Nais kong mag-pray. Mag-pray muna tayo mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan, narito po ako ngayong umaga, magsasaysay ng iyong mga salita, O Diyos. Ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Buksan mo ang pag-unawa ng iyong mga anak. Lord, mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng pangangaral ng iyong salita. Ikaw ang siyang mahayag sa amin. Tunay nga na wala akong magagawa kung wala ka, O Diyos. Kaya, Lord, ako ay lumalapit sa iyo ng buong puso ngayong umaga. Anoint your servant, Lord. Forgive me sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, yung pagkakasala, O Diyos, nagawa sa buong isang linggo, Panginoon. Mga bagay na hindi namin nagampanan, mga bagay na napapayaan namin, O Diyos. Nagpapasalamat kami sa iyong patuloy na awa at habag sa bawat isa sa amin. Thank you for your love and your goodness. Bless mo ang church, Panginoon, sa umagang ito. Habang kami ay makikinig, buksan ang aming kaisipan, ang aming puso, Diyos, sa iyong mga salita. May apply namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming paglakad, sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Give us understanding and heavenly wisdom. Sa lahat ng pangangailangan, O Diyos, spiritual, financial, emotional, ikaw ang kumatagpo ng lahat ng ito ngayon, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. We give you the honor. We give you thanksgiving, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Kamay ka ng 5 katao muli. Bago ka umupo, sabihin mo, salamat. Kasama kita. Salamat. 5 lang, 5. Bilangin mo. May ngiti ba? May ngiti? Thank you, bro. Hallelujah. Love you, bro. Now, you may be seated in the presence of the Lord. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga nasa Panginoon. Minsan pa palagpak sa Diyos. Paalalahanan mo yung katabi mo. Sabihin mo, paalala lang. Paalala. Amen. Sa pagdating sa church, bawal ang tutulog-tulog. Naalala ko yung isang karakter sa Bible na habang nangangaral sila Pablo, ang mga apostol, siya ay natutulog. Habang siya ay natutulog, nalaglag siya, mga kapatid, sa bahay at siya po ay nabalian. So, sa atin, church, sabihin mo, bawal daw pala ang tutulog-tulog. Mag-response ka kung dapat mag-response. Kapag may sinabi si pastor na tama at para sa'yo, pumalakpak ka para ma-exercise ang iyong kamay. Amen. Amen. Gamitin mo yung kamay mo, gamitin mo yung bibig mo, mga kapatid. Amen. So, leave yourself behind. Now, we are living right now sa mundo na puro ako. Hello? Nandiyan ba kayo? Tayo po ay nabubuhay sa mundo ng ako. Yung bagong course sa curriculum na Acology. At maraming mga Acologist sa atin pong kapanahunan. Amen. Now, the world that always promotes or self-promotion na kailangan ako muna bago siya. Ako muna bago ito. Now, bilang mga anak ng Diyos, we understood that Jesus taught different sa tinuturo po ng sanlibutan. Puro self-care, self-promotion ang mundo. Pero ang Diyos, mga kapatid, He taught us to leave ourselves behind and
follow Jesus. Marami ang nagtuturo, lalo na kapag ka nasa worldly or ano tayo, ang laging sinasabi doon is love yourself and you only live once. Napapakinggan nyo na ba yun? YOLO. You only live once. Do anything you can. Follow your heart. As long as, yun yun. Tayo. Wala kang tinatapakan. So, si Jesus ay nagtuturo, mga kapatid, in Matthew chapter 19, sabi niya, everyone who has left houses or brothers and sisters or fathers and mothers or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and inherit eternal life. No, ang verse na ito, mga kapatid, nagsasuggest na sa mga tao that will leave themselves behind earthly possessions and relationships for the sake of following Jesus Christ will richly rewarded afterlife. Hindi lang ang afterlife, but in the world, mga kapatid. Habang tayo ay nabubuhay, ang Diyos ay nangako na kapag siya ay inuna natin, mga kapatid, kaysa sa lahat, ang Diyos ay nagbibigay ng malaking promotion, ng malaking pagpapala sa buhay po ng tao. Amen. Of course, hindi po mawawala dyan ang proseso. Kasi, ang word po ay talunan na. Sino bang naniniwala na ang word ay talunan na? Si Satanas ay talunan. Ang kamatayan ay talunan. Talo na ni Jesus Christ. However, mayroong isang napakadelikadong kaaway tayo na maaring ito ang pinakamalakas at ito ang pinakamakapaghinder sa atin at sa Panginoon. What is that? Sarili. Sabihin mo, ako yun? Ako yun. Diba? At sometimes, mga kapatid, hindi natin alintana o hindi natin namamalayan na marami tayong mga ginagawa sa buhay that we focuses on ourselves, we promote ourselves, we care for ourselves, and we neglect and reject God in everything we do. Sa lahat po ng ating pong mga gawa, parang sinasabi natin, ang ating pong sarili ang pinaka-prioritize natin. Bigyan ko kayo ng example sa atin pong pamumuhay, atin pong lifestyle. Amen? Amen. Some people, mga kapatid, they prioritize their own agenda, prioritize their own dreams, and the way of living, mga kapatid. At they pursue or forsake God's plan, God's will, and God's ways, basta ang sinasabi nila, I will do it my way. My term. Kung ano yung gusto kong gawin. Mga kapatid, na the moment na atin pong kalimutan ang salita ng Diyos, the moment na wala tayong pakinggan sa salita ng Panginoon, inuuna po natin ang ating mga sarili. At ito po ay labag sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo makakatanggap ng blessing na nagmumula sa Diyos the moment na inuna natin ang ating mga sarili instead na unahin natin ang ating pong Panginoon. Amen. Amen. Naman niya. Parang wala akong kausap ngayon, mga kapatid. But do you know why God wants you to pursue Him first rather than yourself? Ito yung ginawa kasi ng Panginoon. Hello? Amen. Kasi si Lord, pinurso ka niya. Amen. Hindi ni Lord inisip ang kanyang sarili nung siya ay bumaba sa sanlibutan. Hindi ni, ako Diyos ako, kahit anong gawin ko, pwede. He demonstrated His love, mga kapatid, that when we were yet sinners, He died for us. He pursue you, na kahit hindi tayo karapat-dapat sa Kanya,
na kahit hindi tayo magmamana dapat ng kanyang kaharian. Pero dahil sa pag-ibig niya, mga kapatid, He pursue you and let go, mga kapatid, of His throne. He left His throne. Grabe ang Panginoon. So, si Lord nagtuturo sa atin ng pagiging selfless. Somebody say selfless. Selfless. Kumbaga, hindi inuuna ang kanyang sarili lamang. Hindi lang pinofokusan ng kanyang sarili. Ang tawag yan ay makasarili. Then, what God has done for us. Una, He let go of His throne. He left His throne. Sabi ng isang kanta, because of love, He left His throne. Diba? He left His throne. Yung kanyang title bilang pagka-Diyos, sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Philippians, sabi niya, bagamat siya ay Diyos, hindi niya inaring ganap ang pagka-Diyos niya. At siya ay nag-anyong alipin. Hello? Amen. Hindi siya nagsasabi, ako Diyos ha? Nag-anyong alipin siya for the sake na siya ay iligtas niya tayo, mga kapatid. Yung kanyang pagiging makapangyarihan, yung kanyang pride bilang Diyos, iniwan niya, mga kapatid, isinantabi niya, He pursue you. He let go of these things, mga kapatid. Yung title niya, yung status, mga kapatid, pride, hindi niya inaring ganap na siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan sa lahat. Ibinihis niya yung pagiging alipin at namatay sa cross ng Kalbaryo. Bakit? Para sa iyo. At para sa akin. That's why, siya ay mahigpit na nagtuturo. Nasabi niya, sino man ang unahin ng kanyang sarili? Sino man ang magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan siya nito. Pero sino man ang mawalan ng buhay para sa aking kapakanan, ay magkakaroon siya ng buhay na yan. Even though He let go of these things, but do you know the one thing He cannot let go? You. Grabe. One thing He can't let go. Ikaw, Brother Troy. Hindi kanya kayang i-let go. Mga kabataan, ilang beses na kayong ni-let go ng mga gusto niya? Diba? Ilang beses na kayong pinaasa? Hello? Now, God let go of His status, His pride. Iniwan niya. Ay sabi, isinantabi niya. At sinuot niya yung pagiging alipin. At napako sa cross. Pinarusahan, mga kapatid. Hinampas lahat ng ginawa niya for the sake of you. Dapat ganon ang pipiliin mo. Yung kayang iwanan lahat para sa iyo. Ang ibang tao, hindi na kayang iwanan lahat para sa iyo. Pero mas inuuna mo sila kaysa sa Diyos. Amen. How ironic is it? Yung Diyos na iniwan lahat para sa iyo, binabaliwala ng tao. Amen. Pero yung binabaliwala ka, patuloy mong hinahabol. Si Lord kasi hindi siya selfish na Diyos, mga kapatid. Amen. He is a selfless God. He let go of everything and pursue one thing, and that is you and me. Ikaw at ako ang resulta ng ginawa ng Panginoon. That's why He told us to make disciple, go preach the gospel into the world. Dahil yan ang magliligtas sa tao, mga kapatid. Yung salvation na tinanggap mo galing sa Panginoon. Huwag mong sabihin. Don't take it for yourself only. Niligtas ka ng Diyos para magligtas ka ng iba. Amen. Niligtas ka ng Panginoon para magligtas ka ng iba. Kung si Lord iniwan lahat para sa iyo. Sabi ni Lord, hindi maaari na ikaw hindi mo pwedeng iwanan lahat para sa akin. Hello? Amen. Gumagana lang yung totoo. Grabe kayo. Kasi nga gusto ni Lord magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. He left His throne. He left His status, yung pride niya. Iniwan niya.
Bumaba siya. Bakit? Kasi nga hindi mo kaya pumunta doon. Bumaba siya. Ay pako sa cross. Ini-offer para sa aking kasalanan. Para sa iyong kasalanan. And then, tayo, maraming nagsasabing mahal natin ng Diyos, pero hindi natin kayang iwanan lahat. Thank God. Hindi natin kayang i-surrender. Ano mang meron tayo. Pastor, hindi ako makapaglingkod sa Diyos. Bakit? Kasi mawawalan ako ng trabaho. Mawawalan kasi ako, pastor, ng jowa. Pag nag-serve ako kay Lord, mawawala pa, paano na ito? Kaya may mga tao, mga kapatid, na kahit anong pagsisikap nila sa buhay, yung pagpapala ng Diyos, hindi nila maramdaman. Still the same ang kailang status. Still the same ang kailang ginagawa hanggang sa ngayon. Bakit? Kasi nga, nakalimutan nila na ang gusto ng Diyos, unahin siya. We have to leave ourselves behind and follow God. Take up our cross and follow Him. Hindi mo pwedeng unahin ang sarili mo at susunod ka sa Panginoon. No? Hello? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, oh, makinig ka ng mabuti. Makinig na mabuti. Hallelujah. Lahat ng 100% ang kailang attention. Andiyan ba? Amen. Hallelujah. Now, there is a result of letting go. Parang wala akong kausap. Amen. Pero ang magandang resulta ang pag-let go. Una, when you let go of yourself, amen, you let God enter into your life. Right. The only one that can prohibit God to perform great things in you is you. Amen. That's why sometimes God have to crush you. Sometimes, hayaan ng Diyos na subukin ka. Hayaan ng Diyos mag-undergo ka ng pain, trouble, mag-undergo ka ng kabiguan, problema. Stress. Bakit? Sabi ni Lord, kasi nga kapag lagi mong iniisip ang sarili mo, hindi mo ko maiisip. And the Bible says, we cannot make it on our own. Sabi ng Biblia, ako ang puno, kayo ay mga sanga. At sino man ang hindi nakasugpong sa puno, ay siya ay malalanta at siya ay mamamatay. So, kailangan nakakonect tayo sa Diyos palagi, mga kapatid. At kapag ang tao ay wala sa Panginoon, wala siyang magagawa. Kapag ang tao inuuna ang kanyang sarili, na para bang inisip niya, I don't need God, I don't need His will, hindi ko kailangan ng salita niya, hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng cell group, hindi para mabuhay, kaya ko itong mag-iya, sabi ni Lord, you cannot do it alone. Hindi mo talaga kayang mag-isa. Kaya, tayo ay maglingkod sa Panginoon. No man, let God go and pursue everything. Ito yung kaibahan ng tao sa Diyos. So, God, let go of everything to pursue you. Amen. But we let God go. We let go of God. Si Lord, parang, bahala ka na dyan, Lord. Ito yan, sa Tagalog, si Lord iniwan lahat para sa atin. Pero tayo, iniwan natin si Lord para sa lahat, para sa iba. Okay? Ito yan. Si Lord iniwan lahat para sa kanino? sa akin. Kanino? Sa akin. Para sa iyo pala. Sabihin mo, para sa iyo pala. Para sa iyo pala. Di ba? Then how come we expect heaven, we expect eternal life, na ikaw, iniwan mo si Lord? Handa mong iwan si Lord para sa anuman. Hindi po pwede, mga kapatid. Kailangan ibalik natin, mga kapatid.
ang ating pursuit sa Diyos, mga kapatid. Kailangan ipursu natin ang presensya ng Panginoon. Kailangan ipursu natin ang kalooban ng Panginoon. Ipursu natin ang business ng Panginoon. Ipursu natin, hallelujah, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon. We have to prioritize God. Hindi yung agenda natin. Amen. May agenda ang Panginoon sa iyo. Ikaw may agenda sa sarili mo. Para bang sinasabi mo, kung mayroon ka, Lord, mayroon din ako. Yung plano mo, Lord, mas better yung plano ko. Tingnan mo, anong nangyayari sa tao? The life without God is full of misery and curse and pain. Lahat ng mga bagay, mga kapatid, kapag tayo ay wala sa Diyos, hindi nagiging madali sa tao. Nahihirapan po ang tao kapag tayo ay wala sa Panginoon. So, therefore, bilang mga anak ng Panginoon, gusto ng Diyos na unahin natin siya sa ating pong mga buhay. Rather, sa ating pong mga sarili. In your job, sa trabaho mo. Okay? Halimbawa, may trabaho pa. Inuuna mo ba ang Diyos? Pastor, sa trabaho ko, kailangan sa lahat ng bagay, uunahin mo ang Panginoon. Sa iyong career, unahin mo ang Diyos. Sa pagpapamilya, unahin mo ang Panginoon. Sa pag-aaral, unahin mo ang Panginoon. Mga kapatid, put God first in your life. Kailangan alam mo kung ano yung priority mo bilang kabataan, bilang anak ng Panginoon. Alam mo dapat kung ano ang priority mo sa buhay. At ang priority natin ay ang Diyos una. When I say leave yourself behind, it does not mean wag mong pahalagahan ang iyong sarili. What I'm just saying is, hindi pwedeng mauna ka sa Diyos. Hindi pwedeng ikaw at ang Diyos pangalawa. Hindi pwedeng ikaw, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, saka na ang Panginoon. Dahil nangyayari yan sa ating kapanahunan na ang tao huling option na lang ang Diyos. Kapag nagka-problema na, doon na lalapit sa Diyos. Brother Troy. Hello. Malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Malakas na palakpak. Kapag nagka-problema na, saka babalik sa Panginoon. Saka iyak, Lord. Please. Nung una pa lang, sabi ni Pastor, ang mga young people, ikaw magpaalam ka muna. Kung manliligaw ka. Pagpaalam ko muna, nagla-live ka. Hindi nagpaalam. No! Nabigo, iniwan. Kasi two-timer yung lalaki. Sabi mo ba? Pagdating doon, lapit siya kay Pastor. Una, mahihiyayan sa Pastor. Hello? Gagawin niya Pastor. Pastor, hindi kasi nagpaalam. Pangalawa, mahihiyayan sa church. Pangatlo, ano? Paglalapit niya, Lord, akala ko ba? After ng lahat, sabi ni Lord, oh, sinabihan ka na, huwag muna. Tinuloy mo pa din. Minsan sa mga decision making natin, hindi natin sinasama ang Panginoon. Doon na sa resulta. Amen? Amen. Pero kung kapag ka sa decision making natin, bago natin gawin, sinama natin ang Panginoon, mga kapatid, I guarantee you, magiging maganda ang resulta. Amen? Magiging maganda ang mangyari sa buhay natin kapag inon natin ang Panginoon. Sa trabaho mo, pipili ka ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, sorry Lord, wala na akong time sa'yo. Parang wala akong kausap. Amen. Binigyan ka ni Lord ng trabaho. Lord, anong gagawin ko? Kasi nga, wala akong dito. Pero nung una pa lang, inisip mo, o paano ito, wala na ako kay Lord. Paano ako magkakaroon ng time sa Panginoon? Kinukonsider mo lagi ang Diyos sa buhay mo.
Hindi po pwedeng gumawa ko ng isang bagay na iiwanan ko ang Panginoon. Pababayaan ko ang Diyos para ipurso yung pera, para ipurso yung trabaho, para ipurso yung karir ko. Ibig sabihin, mas nauna yung karir mo, mas nauna yung pera, mas nauna yung pangangailangan mo kaysa sa Diyos. Amen. Pastor, wala kasing option. May option. Kailangan lang, lagi mong ilagay sa isipan mo na isama mo ang Diyos sa mga plano mo sa buhay. Leave yourself behind. Obey God. Prioritize God. Unahin mo ang Panginoon. Dapat ang Diyos, hindi lang nasa likuran mo, kundi nasa unahan mo. You told Him, Lord, lead me. Ikaw ang mag-lead sa akin. Nasa likod ako, Panginoon. Susunod ako sa iyong mga plano, susunod ako sa iyong kalooban, susunod ako sa iyong mga daan, Panginoon. Mauna ang Diyos. Kaya kapag ang Diyos nauna sa atin, madali lang mag-decision, madali lang mag-plan. Hello? Yes. Si Lord talaga ipoprovide ka. Kung nangangailangan ka ng trabaho, ipoprovide ni Lord yan. Make sure na inuna mo ang Diyos. Faithful siya. Kung nangangailangan ka ng ano pa ang kailangan mo sa buhay, ipoprovide ng ating pong Panginoon yan. So bilang mga anak ng Diyos, gusto lang ng Panginoon ngayong umaga, ay ibalik mo ang dapat sa Diyos. Amen. Ano yung ginawa ng Panginoon para sa iyo? Para sa akin? Pinurso ka ng Diyos. Amen. Pinurso ako ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ang pinuntahan ka talaga ng Diyos. Grabe yung distance natin sa Panginoon eh. Yung kasalanan, yung umaharang. Pero si Lord, sabi niya, magkakatawang tao ako. Amen. Kung pwede kong gawin lahat, kung pwedeng ibigay sa akin lahat ng kasalanan, kung pwede sa akin mapunta lahat ng parusa, para sa iyo, gagawin ko. Ganyan ang Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, ikaw talaga ang prioritize ng Panginoon. 2,000 years ago, ikaw na at ako ang nasa isip ng Panginoon. Mahalaga ka. Tell your neighbor, says, mahalaga ka. Mahalaga ka sa Diyos. Kung hindi ka pinahalagahan ng mundo, mahalaga ka sa Diyos. He left everything for you and me. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos na nakakaintindi na sa salita ng Panginoon, we have to know, kaya nating iwanan lahat para sa Panginoon. Para maging mas successful tayo, para matagumpay tayo mga kapatid, at mangyari yung plano ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sabi ng Diyos, hindi ka magiging alagad ko hanggat inuuna mo ang iyong sarili. Right. Somebody shout, hallelujah! Hallelujah. So hindi tayo pwede maging selfish sa atin pong buhay, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Kailangan unahin natin ang Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah! Palakpak sa Panginoon. Minsan pa mga kapatid. Now, God wants us to leave ourselves behind to follow Jesus. We have to apply this in our everyday life, mga kapatid. In our daily life. We have to have a deeper relationship and greater sense of purpose, mga kapatid, para ma-overcome natin ang ating pong mga obstacles sa ating pong pagiging selfish. Like fear, mga kapatid, yung mga pride na nangyari po sa ating pong mga buhay, kailangan gayahin natin ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ni Lord, hindi ka kailanman maging alagad ko kapag inuna mo ang iyong sarili. Right. Naunawaan natin ang dynamic ng Diyos, gusto ng Diyos siya. Una. At sarili mo. Huwag sarili muna. Sa mga decision making, may gawain sa church. Hello? Lalo sa mga primary. May gawain sa church. Pag araw ng gawain, oras ng gawain, dapat i-consider nyo sa inyong mga buhay. Gawain ngayon. May araw ng pagsamba. Unahin mo ang Panginoon. Huwag mong pabayaan ang iyong paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kailangan alamin mo na hindi pwedeng ikaw ang manguna. Kasi nga, maaring kapag ikaw ang laging inuuna, mga kapatid, parang you become God to yourself. Hello?
It's between you and God. Don't be a God to yourself. Paglingkuran mo ang Diyos. Mahalin mo ang Panginoon. Sundin mo ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Prioritize God in your life. First, mga kapatid, bilang mga disipulo ng ating pong Panginoon, you are called to deny yourself and take up your cross, mga kapatid. At ang pagiging deny, ang pag-deny sa ating pong mga sarili, hindi po pwedeng kada linggo lang yan, kundi it is every day. Amen. Hello? Amen. So mga may gagawin ka, deny yourself and let God do miracles. Let God perform greater things in your life, mga kapatid. Let go of yourself. Hello? Pagpuno ng sarili. Uy, ako pa. Diba? Huwag yung pagdating yun. Kung wala ako sa church. Kawawa talaga. Hello? Amen. Huwag yung ako pala pagtutugtog ako. Pinapakanta ko nga yung gitara eh. Kung wala ako, walang magaling kumanta sa church. Amen. Parang entitled na entitled. Ako ang pinakamagaling maka-exhort. Kung wala ako bilang cell leader, kawawa ang church na yan. Kaya pagka umalis ako, malulugmok talaga. Hello, Diyos ka ba? Huwag. Sabihin mo, huwag. Masisira ang buhay mo. Hindi pwede tayo magmalaki sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo pwede magmataas sa Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, yung mga pusong may pagpapakumbaba na kahit anong marating mo sa buhay, na kahit anong galing mo, anong dami mong natutunan, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, yung puso na nagpapakumbaba pa rin sa kanyang harapan, mga kapatid. Hindi makasarili, hindi mayabang, hindi mapagmalaki, kundi magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. At inuuna niya ang Diyos, inuuna niya ang kapakanan ng kaharian ng Panginoon. Yan ang hinahanap ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Na minsan maaaring nag-struggle tayo sa mga ganyan. Hello? Amen. Nag-struggle tayo na i-prioritize si Jesus. Tama? Amen. Hello? Parang wala naman akong kausap. Amen. Diba? Sino dito yung inuna si Lord everyday? Amen. O, tingnan mo. Minsan, Sometimes. Kristyanuhan, Depends. bait-baitan. O, diba? Pagka Kristyanuhan ka, saan ka pupunta? Langit-langitan. Hindi totoong langit. Hindi kasi totoong Kristiyano eh. Aray ko po. Anong tawag sa Kristyanuhan? Hindi totoong Kristiyano. Bait-baitan, hindi talaga mabait. Pupunta ka sa langit-langitan. Hindi totoong langit. So gusto ni Lord, tunay ka. Dapat real. You are a real Christian, mga kapatid. And sometimes, aminin natin sa hindi, nag-struggle tayo na i-prioritize si Lord Jesus sa buhay natin. Yes. Lahat nga na nakarelate dyan, pwede itaas yung kamay? Nag-struggle tayo. Sa tingin mo, bakit nag-struggle tayo i-prioritize si Lord? Hindi natin malulog. May something na yun. Kasi nga, pinaprioritize natin ang ating mga sarili. The simplest answer is, we prioritize ourselves first. Now, notice that anything we replace for God is idol. Yes. Hello? Amen. Ano man ang pinagpalit mo sa Diyos is the idol of your life. No wonder marami rin sabi sa'yo, idol. Baka nga, idol. Bakit? Kasi nga, pinalitan mo si Lord Amen. ng parte. O, sabihin natin, ng role sa buhay. Pinalitan mo si Lord ng sabihin natin, yung pagkakasunod-sunod.
yung order na dapat si Lord yung mauna, ikaw na. Isa lang naman ang pinakaano dyan. Inuna mo ang Diyos o inuna mo ang sarili mo. Sinong gusto dito magkaroon ng 100-fold na pangako ng Diyos? Amen. Sabi ni Lord, kailangan unahin mo siya. Amen. Deny yourself. Amen. Leave everything behind and follow Him. Unahin mo siya. Mararamdaman mo yung 100-fold ng Diyos sa buhay mo. At matatanggap natin ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Hallelujah. There is a benefits in leaving ourselves behind, mga kapatid. At magkaroon tayo ng intimacy sa harapan ng ating pong Panginoon. Magkaroon tayo ng meaningful relationship sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan magiging role natin ito sa ating pong mga buhay. I-prioritize natin. Na ako ang masusunod o si Lord? Lord. Nga, sino ang masusunod? Ikaw o si Lord? Lord. So alam nyo na, mga kapatid, sa panahon ng gawain, sa panahon ng prayer, sa panahon ng mga bagay na para kay Diyos, ang masusunod ang atin pong Panginoon. At mangyayari yan kapag totoo ang atin pong pag-ibig sa Diyos. Hello? Amen. Ano ba yung totoong pag-ibig? Paano masusukat yan? Unconditional. Ha? Pag pinadaan ka ng Diyos sa apoy. Pag pinadaan ka sa mga troubles, sa mga problema. Ang tunay na ginto, lalabas. Ang kanyang tunay na pagkaginto kapag ka dinaan sa apoy. Ang question, ikaw, ginto ka ba o tansok? Ano ba sir? Kailangan totoo ang pag-ibig mo sa Diyos. Hello? Hindi lang sa kung sino man, kundi totoo ang pag-ibig mo sa Diyos. Kapag totoo ang pag-ibig natin sa Diyos, lalabas na tunay kang umiibig sa kapwa mo. Right. When you begin to love God first, you will love another people. Magkakaroon ka ng desire na sila ay dalhin sila sa Panginoon. Magkakaroon ka ng desire kapag ka nakakita ka ng mga tao na wala sa Diyos, parang ang iniisip mo lagi dahil disciple ka ng Diyos, gusto ko siyang maligtas. Ayaw ko siyang mag-suffer in eternity. Ayaw ko siyang mahirapan dahil wala siya sa Panginoon. Gusto ko siya na dalhin sa church. Dapat meron ka ng ganun. May kaibigan ka na nangailangan sa Panginoon. Huwag mong papayaan. Huwag mong iwanan sila. Huwag mong silang papayaan kung ano-ano lang, mga kapatid. Amen. Kailangan natin, mga kapatid, alamin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So ngayon, sino ang mauna? Si Lord o ikaw? Si Lord. Hallelujah. Dapat si Lord. Makikita ko ba kayo sa susunod na gawain? Amen. Hello? Amen. 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 Hello? Amen. Amen. Makikita ko ba kayo sa susunod na gawain? Ang kakunti na lang, mga kapatid. Alanganin na. Gusto manakot ka daw. Makikita ko ba kayo sa susunod na gawain? Amen. Dito. Oo. Oo. Wala pa. Amen. Wala ka ba sa susunod? Buhay talaga. Makikita ko ba kayo sa susunod na gawain? Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Kaya pa muna sa Diyos. Ako sa inuna mo, ang Diyos hindi ka hihuhuli ng ating Panginoon. Tandaan mo yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya sa sunod na gawain, mga kapatid, I'm expecting na ngayon, halos hindi na tayo magkasya. Salamat sa magandang problema ito. Sa sunod, hindi na rin talaga tayo magkakasya. Dito na kayo upo, mga kapatid. Diyan na lang ako magpipreach. Kakabit na lang ako sa bintana para talagang... Gusto nyo, sa bubong pa ako, mga kapatid. Nakadapa. Ha? Maglagay lang ako dyan ng tali, tapos magano ako sa inyo. Para talaga magkasya kayo. Alam niyo ba? Alam mo kung lahat tayo magdi-desire kagaya ng desire ng Panginoon, puno na tayo.
lagi tayo puno ng church. Kung yung plano ng Diyos, tutuparin lang natin. Yung gusto ng Diyos, gagawin lang natin. Na mag-go and make disciple tayo. Grabe, puno tayo. Hindi mo hayaan pupunta ka sa church, yung mga kaibigan mo, alam mo, wala sa church. Hindi mo hayaan na hindi sila maligtas. Hindi mo hayaan na sila ay mapahamak. Kapag ka magdi-desire ka gaya ng desire ni Jesus, na lahat gusto ni Lord maligtas. Therefore, lahat. Kaya pumunta siya dito para sa lahat. Oy, dapat ganun ka. Dapat ganun ako. Nagdi-desire ka, nagdi-desire ako. Tingnan mo, next Sunday, kung ikaw, Joey, may dadaling ka isang tao. Cristel, may isa kang dadaling tao. Si Nicole. Diba? Lahat, si Jasmine, lahat. Kita mo kung may isa dadalhin mo sa church, bakit gusto mo siyang maligtas? Gusto mo siyang nasa kamay ng Panginoon. Mapaayos ang buhay niya, mga kapatid. Imagine, next time, 70 na tayo. The next, 100 na tayo, mga kapatid. Andiyo, pagka marami tayo, mas madaling gawin yung mga bagay na para sa Panginoon. Pagka maraming tao, mga kapatid, madaling gumawa pagka nagtutulong-tulong tayo. Yan ang mga bagay na nag-benefit tayo pagka inuna natin ang Diyos sa atin pong mabuhay. Hindi yung pansarili lang. Hello? Amen. Huwag yung pansarili. Na pagka may church, unahin mo pa yung kasiyahan mo sa labas. Huwag na. Pastor, may sabong kasi. Pastor, may barkada kasi, may inuwa, may ano pa kami. Ibig sabihin, ang sarili, mga kapatid. Ang sarili. Huwag unahin ang sarili. Unahin ang Panginoon. Ang oras para sa Diyos gawin natin para ibigay natin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen! Nakikinig pa ba kayo? Yes! So gawin natin yan, mga kapatid. I challenge you. Next week, mas marami tayo. Next week, mas marami tayo. Higi-challenge kita. Sabihin mo sa katabi mo, I challenge you. I challenge you. Yung mga kaibigan mo, natutulog-tulog lang sa ano. Kailangan dalhin mo sila sa Panginoon. Dalhin mo sila, mga kapatid, sa Panginoon. We must be the embodiment of the principle of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Kailangan tayo, mga kapatid, totoo tayo na naglilingkod sa Diyos. Totoo tayo na inuuna natin siya, mga kapatid. Kasi madali magsabi, inuuna ko ang Diyos. Madali lang magsabi, pero ang hirap yung patunayan, ang hirap yung gawin. Kaya mas mabuti ang gumagawa kaysa sa nagsasalita lang. Amen. So, anong gagawin natin? Hindi lang magsasalita, kundi gagawin natin. Amen. So, I challenge you once again. I challenge you. Bring your friend to the feet of Jesus Christ. Bring your friend to the presence of Jesus Christ. Bring Jesus to them, mga kapatid. At makikita mo kung ano yung magbabago sa buhay mo. Huwag kayong lalayo sa Diyos. Amen. Huwag ka nang umalis pa sa Panginoon. Walang mangyaring sa buhay kapag wala ang Diyos, mga kapatid, sa buhay natin. So instead of prioritizing yourself over or more than God, prioritize God more than yourself. Leave yourself behind. Unahin mo ang Diyos at anong plano ng Panginoon, anong kalooban ng Panginoon, anong daan ng Diyos sa buhay natin, saka na ang ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. Pagka inuna mo ang sarili mo, puro worries ang dulot niyan. Ang dami mong pag-aalala. Puro ka anong bukas? Paano na ako? Paano na ako? Kapag ayun natin ang ating mga sarili, ano mangyari? Papahamak lang tayo. Gagawa tayo ng mga hakbang na wala sa Diyos. At ang dulo po niyan ay kapahamakan. Amen. So sa lahat ng bagay, mga kapatid, let's seek God in everything we do, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, habang tayo ay tatayo,